Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good evening po. Yes, hello, good evening bro. Tatanong lang po. Tatanong lang po. Go ahead bro. Katanungan ko po ay tungkol ba sa mga customs and tradition ng Jew? Di ba hindi na yan applicable sa atin as Katoliko? Di ba? Yung 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 customs and tradition ng Jew, hindi na yan applicable sa atin. may halimbawa ng Um, actually, yung katanungan ko talaga, ano ang importansya ng pag-aaral ng Old Testament kung kasi 'di ba may mga minsan nagkakadebate yung SDA at Katoliko dahil pagkain ng karneng baboy tsaka dugo, dahil yun ay mga pinawalang bisa na ni Jesus. Ngayon kung wala na pala yung hindi na kasama yung gawain ng mga Hudyo, ba't natin kailangan pag-aralan ang Old Testament? hindi, Yun Brother po ang Junre? katanungan ko. Brother Junre? Yes, yes po dyan to. Bakit kailangan pag-aralan ng Old Testament? Opo. Well, ang Biblia kasi isinulat yan para malaman natin no yung sitwasyon no ng mga tao and God, yung relation ba. So yun ang pinaka main point bakit tayo may Biblia. No? So, through pagbabasa natin sa history, sa pamamagitan ng Bible, malalaman natin ano yung mga nais ng Diyos sa kanyang bayan. So, ina-applika natin yun ngayon sa panahon natin. Well, sa tanong mo kung yung mga customs nila, depende. Kasi may mga ginamit ang mga Hudiyo na ang katuparan nun tayo. Halimbawa, yung kanilang Feast of the Living Bread, Feast of the Living Bread nila. Tayo naging katuparan nun eh. Pinapatuloy natin yun, pero sa kanila nanggaling yun. No, yung natin, yung sa Holy Week. Sa kanilang tradisyon yun, pero ang nagpatuloy nun, ang Catholic. Kasi sabi nga ni San Pablo sa Colosas 2:14, yung nakaraan is the shadow of the world to come. So ibig sabihin, shadow lang sila. Anino sila ng kasalukuyang panahon na darating, sabi ni San Pablo. So kung sila yung anino, ang inaninuhan nila, tayo yun. Nakuha mo, bro? Kumbaga tayo ang Anino? katuparan. Tayo ang katuparan, sila ang anino. Yun ang theology dyan. Then, may mga bagay lang na pinagbawal na dahil sa batas yun nila. Like halimbawa, pagbabawal ng pagkain ng baboy, hindi naman kasi moral law yun eh. Dahil kung titingnan natin ang sulat ni San Pablo, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Pero bakit may mga pagkain na ipinagbawal ng Diyos dahil madumi? So may reason, no? At ang reason nun, dahil nga maraming mga pagano na hindi kumikilala sa tunay na Diyos at yun ang kanilang kinakain usually, yun ang reason. Kaya ayaw ng Diyos na
para mabukod ang bayan ng Diyos sa mga pagano ba. So, kaya pinagbawal ng Diyos yun. Pero hindi yun nangangahulugan na madumi talaga ang baboy. Kasi unang Korinto 4:4, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. So, alangan naman magkukontrahan ng Bible. For some reason, kaya may mga pinagbawal nung unang panahon. Pero ngayon sa panahon natin, hindi na nga yun saklaw. Yung mga tinatawag na ceremonial law. No, yung ceremonial law ang pinagbawal. Pero custom, may mga custombre ang mga Hudyo na pinagpatuloy pa natin hanggang ngayon. Pero yung Nakuha mo, iba, bro. wala na. Yung iba wala na. Halimbawa, yung Sabado gagawin ang araw ng pagsamba. Sa panahon natin, linggo na eh. Sumasamba pa rin tayo sa araw ng Sabat, pero hindi na Sabado. Linggo na. Kasi tayo nga katuparan. Napatanong kasi ako kasi minsan kasi nabigyan ako ng isang New Testament Bible lang. Sabi nila kasi tayo na ang simbahan ng nasa New Testament. Kaya New Testament lang imbis na may Old Testament. Yes, Kaya napatanong ako dito. sa decree ni Pope Pius X, kinundima ang mga tao na hindi tinatanggap ang Old Testament. Kinukundima ng simbahan yan pag mga taong hindi tumatanggap ng Old Testament, ina-anathemize ng simbahan yan sa decree ni Pope Pius X, 1912. Okay. Kasi protestante naman yun na nagbigay sa akin. Napaisip lang po. Yan, napakaganda ng kanyang katanungan. Kanyang katanungan is bakit natin ginagamit ang Old Testament? Anong silbi ang pag-aaral sa Old Testament kung hindi naman pala applicable sa ating panahon? Napakalaki po ang silbi. Unang-una, malalaman natin kung paano nanampalataya ang mga Israelita. Malalaman natin yung mga kabulastugang ginawa ng mga Israelita. Malalaman natin kung ano yung mga iniutos sa mga Israelita. Malalaman natin kung ano yung kanilang mga practices. Malalaman natin kung ano yung mga propesiya patungkol kay Kristo. Malalaman natin kung ano yung mga propesiya sa mga darating ng mga delubyo. Kaya napakalaki ng silbi na pag-aralan ito. But it doesn't follow na kokopyahin natin kung ano man ang itinuro sa kanila. Gaya ng halimbawa ng mga ceremonial laws. Hindi yan bahagi sa turo sa Kristiyano, pero turo sa kanila. Kaya malalaman natin kung ano yung mga nasa ceremonial law kasi napag-aralan natin. But it doesn't follow na kailangan nating sundin sa reason na tinatanggap natin ang Old Testament. Kung talagang tinatanggap natin ang Old Testament, ang unang-unang tanggapin natin kung para kanino ang utos. Yan ha? Para kanino ang utos? Sinong sinabihan? Kailan sinabihan? At bakit sinabi? Yun ang ating kailangang alalahanin pag tayo nag-aaral ng lumang tipan. Tanong, yung pangingilin ng 7th day Sabbath. Sa Biblia, kung ating pagbabasahin, ito'y iniutos sa mga Israelita. Exodo 20, versikulo 2, ang sabi dito, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Sinong sasalita? Ang Panginoon. Sinong kinausap? Yung inilabas sa Ehipto. Ano yung sinabi sa kanila? 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Alalahanin mo. Sino inutusan? Mga Israelita. Kaya babasa natin sa lumang tipan, malalaman natin na sila pala yung inutusan. Deuteronomio 5:15. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Maliwanag dito kung sino ang inutusan at ano ang reason kaya sila inutusan.
Ang reason pala kaya sila inutusan kasi sila ay inilabas sa Ehipto. Ngayon, ang tanong, kasali ba tayo dyan? O, kasi tayo nagbabasa ng ng lumang tipan eh. Tanong, kasali ba tayo dyan? Ating basahin sa Ezekiel 20, versikulo 9. Ngunit hindi ko itinuloy upang ang pangalan ko'y hindi mapulaan ng mga karatig bansa ng Israel. Mga bansang ninanasa kong makakita sa gagawin kong pag-aalis ng Israel sa Ehipto. Inalis ko nga sila roon at dinala sa ilang. Doon ibinigay ko sa kanila. Sino ang binigyan? Ang mga Israel. Ng kautusan at mga tuntuning dapat nila. Sinong nila? Israel. Sundin upang sila'y mabuhay. Ibinigay ko rin sa kanila. O sino yung binigyan? Israelita. Ang mga tuntunin para sa araw ng Sabat. O, para maalala nilang ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Sa madaling salita, kitang-kita kung sino ang sinabihan. Silang mga Israelita ang sinabihan. Ngayon, kung kukopyahin yan ng mga Kristiyano, gaya ng mga Seventh-day Adventist, halimbawa kukopyahin nila yan, hindi naman problema para sa akin kung kanilang kukopyahin. Ang problema lang kasi, sinasabi nila na kapag hindi natin ginawa, tayo daw ay lumalabag sa kautusan. Tayo daw ay may impyerno. Tutol ako doon. Unang-una, wala tayo nilalabag na kautusan dahil hindi naman para sa atin yung utos sa pangingilin ng 7th-day Sabbath. Oh. Wala tayong nilalabag doon. Halimbawa, ganito. Laga tayo sample, Sa 100, mayroong iskinita nakalagay doon, taxi no entry. Ibinigay yung batas na yun sa mga taxi driver, taxi no entry. Ikaw, tricycle driver ka, pumasok ka, huhulihin ka ba? May nalabag ka bang kautusan? Wala. Wala kang nalabag na kautusan. Pumasok ka man doon o hindi, tricycle driver ka, wala kang nalalabag na kautusan. Makakalabag ka lang sa naturang kautusan kung taxi driver ka, pumasok ka pa rin. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, kung sila'y mangopya, walang problema. Halimbawa, tricycle driver ka, nakalagay doon taxi no entry. Ikaw, tricycle driver ka, hindi ka pumasok kasi nakalagay taxi no entry. Hindi ka pumasok, kinopya mo yung ini-apply mo sa sarili mo yung batas na hindi para sa'yo, walang problema. Doon wala namang mawawala eh. Pero kung sasabihin mo, ako pumasok ako halimbawa, tricycle driver ako, pumasok ako doon. Nakita mo ko, sabihin mo, ay! Magkakasala ka, huwag mo lalabagin yung utos. Na ano? Kita mo yung taxi no entry, papasok ka. Eh bakit? Taxi mo itong dinadrivean ko? Ganon. So, hindi pwede sabihin nila na nakalabag ako dahil pumasok ako, nakalagay doon taxi no entry and dinadrivean ko, tricycle. Hindi pwede yun. No? Yan ang ibig sabihin doon. Yung inutusan, binigyan ng palatandaan, mga Israelita yon. Kung babasahin naman natin yan sa Awit 147, 19 hanggang 20, kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin. Tingnan nyo kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Wala palang ibang bansa ng ganyang karapatan eh. Ating basahin yan sa siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa. So yung mga tuntunin, yung mga kautusan binigay sa Israel, hindi niya ito ginawa sa alinmang bansa. How about sa ibang salin ng Biblia? Hindi niya ito ginawa sa ibang mga bansa. Kasali ba Pilipinas? Hindi. Ayun tanong, kung kukopyahin nyo ng mga Pilipino, ng mga Seventh-day Adventist ang naturang kautusan, magkakasala ba sila? Hindi. Kung hindi nila kokopyan, magkakasala ba sila? Hindi rin. Bakit? Hindi naman iniutos ang 7th-day Sabbath sa mga Pilipino. Sa mga Israelita, ating balikan yung nasabi doon sa Ezekiel 20, 9 hanggang 12.
Ito yung nakalagay dito, 9 tayo, Sabi ganito, ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ng pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Kaya pinalaya ko sila sa Ehipto at dinala sa ilang. At dooy binigay ko sa kanila ang mga utos at mga tuntunin ko na dapat nilang sundin para mabuhay sila. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng Sabat bilang tanda ng aming kasunduan. Aming kasunduan. Hindi kasama ibang bansa dyan. Kaya, ang pagsasaliksik natin sa Old Testament para malaman kung ano yung kanilang kasaysayan. Hindi para kopyahin lahat ng kanilang mga practices. Lalo na kung ito'y kinopya ninyo, siguro nyo na lang nagkumopya lang kayo. Huwag nyo na lang ipalitaw na kayo ay konektado. Ibang usapan na yun. Tuloy ang video. Na pakinggan ko dito na pag isang tao ay nasa state of grace, siya po ay protektado sa mga masama. Bakit ang mga santo nakakaranas sila ng mga demonic harassment? Na ano ko kasi ngayong araw na ano ko panood yung kay Saint Anthony, kaya ba't inaatake siya? Saint Anthony War and Demon. Ba't inaatake siya? Santo siya, di ba? Nagkaano siya talagang nagsisikap siyang makasunod sa kagustuhan ng Diyos. Ba't pa rin siya inaharap? Hindi, Yun ang katanungan. Brother Angel? Hello, may tawag diyan sa ano niyan kapatid, no? Sa mga saint na ano natin, pero titingnan pa rin natin, no? Ang eto, saan tinitingnan ko pa nga kanina pa yung ano. May mga tinatawag siya na okay, anyway. Ano ba yung tawag doon? Yung bang pinahintulutan ni Lord yon para sa para subukan din sila, no? Hindi doon parang dahil wala sila sa state of grace. So tama naman yung tanong mo, bakit nga naman na bakit aatakihin ano na sila, kumbaga, di ba? Nandun na sila sa mas Nagsisikap po sila. mas matindi pa sa ano yon. Mas matindi pa sa ano yon, mas matindi pa sila sa mas matindi pa sa state of grace yun dahil talagang namumuhay sa ano, di ba? Namumuhay sila sa anyway, tinitingnan ko yung ano dito kasi eto ang dami pa listahan dito ng mga pinag-anuhan dito. But anyway, babalikan kita diyan. Kung may tawag diyon, bro, may tawag sa attack sa kanila ng mga saint kagaya ni Padre Pio, kagaya ng sinasabi mong santo. Yes, may tawag na ano yon, but with the exemption kasi ang pagkakaiba nga, yung ina-allow ni God yon para sila anuhin, it's not because wala sila sa state of grace. So talagang aatakihin pa rin, no? Ayon kay matagal na wala si Bro Tata, no, Bro Jando? Yes. Ando sa Cebu daw, nasa Cebu. Sabi ba nila nasa Cebu daw? Ayun, oo. So sila mas makakaano diyan, bro. So maya-maya pagdating ni ibigay natin diyan para mas eksaktong sagot kay Bro Wendell, maya-maya nandiyan. Yun. Brother Anton? Okay po. Pwede isa na lang kasi hintayin ko pa naman yung sagot talaga yung sa mga saint. Yung last na question ko na lang, tungkol naman sa mga anghel. 1/3 of the angels fell from heaven nang magdigmaan sa langit. At ang bawat isang tao ay bago pa pinanganak ay may naka-assign na isang anghel. Kasama ba sa mga na-assign sa mga tao na mga anghel ay yung mga nawala sa langit, yung mga naging fallen angel? At kung kasama doon, ibig sabihin yung may mga taong imbis na anghel ng Diyos ay fallen angel ang nasa kanila. Tama po ba? Brother Angel?
Wala, i-ano natin yan para mas maganda accurate maya-maya kay ano. May spiritual warfare yan. Si ano, baka may maidadagyan si Bro Junry. Brother Romel Palma, kasi nakapag ano 'to sa deliverance seminar. Brother Romel? Yes, bro. Hindi ko masyadong naklaro yung tanong, bro. Pakiulit tanong mo, Brother Anton. Okay, ang katanungan ko po ay yung nang magkadigmaan sa langit, one-third of the angels na hinulog or nahulog mula sa langit. Ngayon, meron ding katuruan na bawat isang tao, bago pa sila pinanganak, ay meron ng anghel na naka-assign sa kanila. Ah, Yung katanungan ko po ay, kung one-third ng mga anghel ay nahulog mula sa langit, at bawat isang tao ay may naka-assign na anghel para sa kanila, meron bang sitwasyon na ang isang tao, imbes na anghel ng Diyos, naging fallen angel yung naka-assign sa kanya kasi nahulog nga yung one-third. Okay, nakuha ko na yung tanong. Well, actually, ganito po yan na kapatid. Yung totoo po na bawat tao po meron po tayong guardian angel. Pero tandaan natin, bawat guardian angel na meron po tayo, may katumbas po yan na siyempre may counterpart po yan. Kaya nga, yung conscience natin, kapag tayo po ay tinutukso, ay nag-aaway po yan. Gagawin ba natin to? Hindi ba natin gagawin to? Yung nagsasabing gawin natin yung tukso, yan yung devil na nasa atin, nasa paligid natin. While yung nagsasabi sa atin na wag nating gagawin, that is our guardian angel. Kaya hindi yan kata-kata. Isa pa, yung tanong mo kanina tungkol sa bakit sila ay saint na, bakit sila ay tinutukso pa. Well, biblically, hindi naman kasi kata-kata yan kasi kung babasahin natin yung unang Pedro 5:8 ay talagang nandyan talaga yung kaaway natin sa paligid. Naghahanap lang ng tiyempo yan para tayo ay masila niya. At alam natin in 2 Corinthians 11:14 na pwede siya magpanggap na mabuti siya. Pero tandaan natin kapatid, totoo na meron talaga tayong guardian angel. That's the purpose of also of the prayer na angel of God, dahil we are praying to our angel or our guardian angel, to whom God's love commits me here ever this night or day, be at my side, no? Dapat yung guardian angel natin palaging nasa atin at tinatawag talaga natin, ito ay tutulong talaga sa atin. Ito yung malaking contribution ng guardian angel natin kasi kung paano tayo maliligtas. Yan. Yung trabaho ng ating guardian angel to guard us, no? Ang trabaho naman ng kanyang counterpart ay hilain tayo pa impyerno. Okay po, okay. Since i-mention mo yung second question ko, sinagot mo yung nung second question ko, ibig po bang sabihin na bawat isang tao ay may holy angel or angel of God at meron din siyang fallen angel? Ganun po bang ibig sabihin? Bawat tao meron binigay ang Diyos, no, na guardian angel, and meron counterpart yan na meron din na nahihila sa atin papalayo sa Diyos. Yun po yun. Yun yung realidad. Kaya nga wag kang magtaka, brother, kung ngayon ay sinasabi mong ako ay nagsiserve sa Panginoon. Palagi akong nagsisimba, palagi akong nagdarasal. Pero bakit ang temptation ay palaging nandito sa akin? Huwag kang mataka, brother. Magtaka ka kung hindi ka na tinitempt. Dahil baka nasa kaaway ka na. Kapag tinitempt tayo, ibig sabihin, merong talagang maganda nangyayari sa atin at hindi pa tayo fully nakuha ng kaaway. Merong guardian angels at meron ding counterpart yung guardian angel na kung saan ay ito yung hihila sa atin, papalayo sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi pala tayo talaga protektado. Kahit Protektado tayo, bro. Great. Protektado tayo, kaya nga sabi ko, bro, protektado tayo, kaya lang, meron tayong tinatawag din na binigay sa atin ng Panginoon sa Deuteronomio na free will. Protektado tayo, kaya lang, nasa sa atin din kung paano natin pipiliin. Kaya sinasabi ko kanina sa iyo na yung conscience natin nag-aawa yan, the good and the bad.
The good is the angel of God, the bad is the devil, which is the fallen angel. So anong tamang response pag ang isang tao ay nakaka-experience ng yun nga parang ay pagtatalo, pinapakita ng tama yung temptation niya. So siyempre yung pagpapakita ay mabuti kung hindi ka marunong na temptation yun. Pero yun din yung panahon na nakikipagtalo din yung anghel ng Diyos. Based on my experience, brother, nakuha ko yung tanong mo. Based on my experience, ito yung ginagawa ko pag merong ganyan. Kasi meron tayong, by virtue of baptism, meron tayong authority to cast out kung ano man yan dyan na gumagambala sa atin. Yung ginagawa ko lang, kinakast out ko siya in the name of Jesus. Lumabas ka sa aking imahinasyon kasi sabi sa conference, even our imagination, kayang mag-eject yung evil spirit para tayo ay magiba, para tayo ay malayo sa ating pananampalataya, kaya niyang i-influensyahan yung ating imagination. Kaya minsan kapag tayo ay nagsisimba, ang imagination natin ay lumilipad kahit saan. Yan yung gawa talaga ng evil spirit. Kaya nga kahit anuman ang temptation, brother, ito yung gagawin mo. Meron kang by virtue of your baptism authority, i-cast out mo yan. Pwede mo i-cast out in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Go out, no? Lumabas ka sa akin, wag ka dito. Ganon. Doon ka sa paanan ng krus ng Panginoong Jesucristo. Panigurado, based on my experience, talagang pwedeng mong gawin yan, kapatid. At yun din yung nakuha ko sa kay Father Sikia, na merong mga cases sila na pinaprocess at syempre psychologist siya. Tapos yung case ba na baka baliw ito, baka may diferensya sa pag-iisip, yung ginagawa niya bago siya mag-prayer na lalabas sa kanyang bibig, dito muna siya nagpi-pray sa kanyang utak. Kinakas out muna niya, kinakausap niya muna through intellect. Yan, yung pasyente niya or yung patient. Kaya pwede nating makas out, no? Pwede nating by virtue of baptism, pwede nating gawin yan, kapatid. So kumbaga ang tamang response ay ang magpatulong magdasal na magpatulong sa taas na tayo hindi tayo maapektuhan ganon. Absolutely. Parang cut out talaga. So Yes. so base sa mga sagot mo, ito ang naano ko ay bawat isa ay may anghel ng Diyos pero bawat isa rin ay may katapat na fallen angel. Yes. Tama po. Yes, dahil ito po sila yung ang trabaho dahilan nila. ng mga harassment kahit sa mga santo, Yes. fallen angel. Mm-mm. Yes. Yun lang po. Eto na, nakuha ko na ang term na ginagamit nila, brother, doon sa mga saint na pinopossess din, no? Si Saint Marie Bini, si Padre Pio. Ang tawag doon, victimhood. Na-gets ko, nakuha ko rin. So, nandito, Ano po? ang tawag sa kanila, victimhood po yun. So, Victimhood. victimhood. So, ina-allowed yan ni Lord, no? Pero, ano ba yung pagkakaiba nun, no? Ito yung isipin mo, di ba santos na sila? Ano yung pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun, makita mo naman makita mo kung yung paglalaban naman nila. Kahit gaano kahirap. At siyempre, sabi nga kapag ikaw ay talagang kay Lord na, talagang grabe yung labanan niyan. Kaya lalo na yung mga santo. So, gusto nila pa rin nila talagang kunin siya kahit gano'n. Pero makikita mo naman struggle na Padre Pio, Saint Marie Bini. So, yung victimhood na nangyayari sa kanila, hindi uubra at hindi uubra pa rin yung mga ano. So of course, lahat tinitest yan. Banal ka man o hindi, tinitest ka. Mas mahirap, sabi nga ni Bro Romel kanina, mas mahirap pag hindi ka na tinitest ng evil spirit. Ibig sabihin sa kanya ka na. No? So wala na siyang pakialam sa'yo. So hindi ka na tinitest Kaya mapapansin nyo, may mga test pa rin. Talaga may mga test pa rin. Pero pagkatapos naman nun, halos okay na lahat Tingnan mo yung mga nasa state of grace, no? Pag darating pa rin yan, yes, kahit naman sino di ba? Katulad nga ng mga nila Padre Pio. Meron ba dumarating pa rin kahit nasa state of grace? Yes. Ano pagkakaiba? Malakas na ang control mo sa kanila, kapatid. Victimhood ang tawag doon. Salamat po.
Maraming salamat din Bro Angel at Bro Romel. Actually narinig ko rin yun kay Father Sticky at saka kay Father Winston Kabaling na taong hindi natin attempt ay nandun na sa kanila. Hindi na nila ginagambala. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po Bro Jando, Bro Romel, Bro Angel at saka sa buong punto team. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi at God bless us all. Okay, thank you sa iyo, Brother Anton.